natin ang ating Panginoong Jesus. And welcome to the feast where you are loved to the max. That God so loved the world, He sent His only begotten Son, who gave His life for you and me. To all of our online viewers, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng bahagi ng daigdig. At sa inyo pong patuloy na narito at nagdadala pa ng mga kasama, maraming salamat. At doon sa mga first time na dumalo, mamaya anyayahan namin kayong malapit dito sa stage upang bigyan kayo ng souvenir at kasamang magdasal at makipagdasal sa inyo. And welcome to our big day. Alam niyo po, dun sa mga veterano na sa ating feasts, pagkatapos ng isang series, and we just finished a powerful series, Table Talks, naway nabuo ninyo. Kung hindi naman, sigurado ko, ang dami niyong take home doon. Bago tayo pumunta ng another series, meron tayong big day. Ito yun. At pag big day, we're more or less free or freer to do what we do, say longer worship or interviews like what happened this morning, or more fun skits, or a special talk such as what I'm about to give. Dahil sinasamantala po natin na Kwaresma. Kaya pinagnilayan po natin kung ano ang maaari nating ibigay sa inyong bonus or special talk bago tayo magsimula ng isang bagong talk series sa linggo. Kaya minabuti po natin na ibahagi na muli sa inyo ang mga bagay-bagay tungkol sa Kwaresma. Okay po ba sa inyo? Dagdag kaalaman, paalala, at lalong mabigyan ng mga tips kung ano ang mga dapat gawin natin sa panahon ng Kwaresma. At ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung mga binabahagi ko na sa mga parokya. Alam nyo, kami mga preachers, yan ang isa naming peak season kapag Kwaresma. Kabi-kabila ang aming mga imbitasyon. Kaya ibabahagi ko po ito sa inyo, Tagalog po. Sama-samang pakikibahagi sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Sabihin nyo nga pong lahat, sama-sama. Yan ang una kong bibigyan ng pansin, yung sama-sama. Kaya sama-sama po tayong tumayo. As we pray our favorite prayer at the feast, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Can we flash, please, the prayer? I forgot to put that. Thank you, Jesus, that we get to talk about the Lenten season so that we may be more prepared in observing this holy season. As we pray, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim, I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet. Wonderful. At muli, it's a special talk, Lenten talk, sama-samang pakikibahagi sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. At tulad ng nabanggit ko, bigyan ko muna ng pansin yung unang mga salita, sama-samang pakikibahagi. Sabihin po natin lahat, sama-samang pakikibahagi. We're really grateful to be Catholics. Kasi ang ating mga pagdiriwang, ang ating mga selebrasyon, sama-sama. Nadinig na natin yung we must receive Jesus as our personal Savior. Okay yun, ha? Dapat talaga may personal tayong relasyon sa Diyos. Amen? Pero,
Isang bayan po tayo, isang komunidad, isang simbahan na naglalakbay papunta sa Diyos. Hindi po solo-solo. Hindi po natin kaya. At kahit sa Biblia po, noon pa man, ang tinatawag ng Diyos ay, oo, ikaw, ikaw, ikaw. Tinawag si Abraham, tinawag si Moses, tinawag si David. Pero tinatawag tayo bilang bahagi ng bayan, ng simbahan. Bakit? Ito, babasahin ko. Ang linaw sa Efeso 4:6. Nadinig na natin ito eh. Sinasabi dito, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Sa madaling salita, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Pero isa nating pinagdiriwang ito, hindi solo-solo. That's why I'm gonna say this again. We are grateful to be Catholics because we are one in our movement. Pansinin nyo, halimbawa, tingnan niyo yung circle ng church. Alam niyo na iba ang kalendaryo natin, di ba? Ako, teacher, may school year kami. Ang simula ng taon, Agosto, matatapos ng Hunyo. Ngayon, binago na naman yan. Magsisimula ng July, matatapos ng... nalito na ako. Pero iba-iba, di ba? Tapos mayroong Chinese calendar, di ba? Iba New Year. O, merong talagang yung taon natin, January to December. Sa simbahan po, iba ang ating liturgical year. Ang simula ng ating taon o pagtatapos ay Kristong Hari. Madalas nga, feast ko niyan. Pagkatapos ng Christ the King, simula ng ating taon na mga Katoliko. Nagsisimula yan sa Advent. Tapos, paghahanda sa Pasko. Tapos, ordinary days, pero hindi ordinary yun. Ibig sabihin nun ay naghahan. Pati nga kulay eh. Kaya pag nakita niyo yung pahay naka-green, hindi yun, I feel ko green ako. Bukas nga, fuchsia naman. Hindi. Buong mundo yan, mga Katoliko, pag Pasko, pula sila, puti. Pag ordinary, green. Ay, pag violet, either Advent yan or Lent. At napapaloob tayo ngayon ng Lent season. Pagkatapos yan, Easter season, tas mahaba-habang ordinary period na green hanggang sa umabot ng Kristong Hari. Pero bakit ko sinasabi yan? Kasi pag tayo nagpasko, Pasko lahat. Pag tayo Advent lahat. Hindi kanya-kanya. Hindi yung sa isa doon ay iba sila, iba. Hindi. Sabay-sabay ang kumpas ng simbahan, sabay-sabay tayo. Kaya kita nyo, ang tawag sa atin, Catholic. Alam mo ba ibig sabihin ng Catholic? Universal. Pangkalahatan. Through the whole. Kaya hindi mo masyadong madidinig sa atin yung kami lang ang maliligtas. Hindi. Kasi tayo, sinasakop natin lahat. Lahat. Iisang pananampalataya, isang pagbibinyag. Through the whole tayo. Worldwide. All-inclusive. Yan ang ibig sabihin ng Katoliko. Kaya salamat sa Diyos. Gumagalang tayo sa iba't ibang mga relihiyon, pero tayo ay nagpapasalamat, Katoliko tayo. Uulitin ko, pag Pasko tayong lahat. At napansin nyo, kahit di naman Katoliko, nakikipasko. Pero Katoliko yan. Atin-atin lang ito. Kaya may mga relihiyon na talagang ayaw magpasko kasi alam nila Katoliko yan kaya walang Pasko. Pero kahit yung mga walang Diyos, walang relihiyon, nakikipasko Pag kumumpas tayo lahat Pag nag-Holy Week, kahit hindi Katoliko, nagbabakasyon. Nakiki-Easter. At hindi natin sinasabing, amin lang yan. Hindi. Lahat Pasko, lahat Easter. Kahit nga yung iba, nag-Easter, di naman nila ibig sabihin. Sa kanila, Easter egg, Easter bunny. Pero sinasakop natin yan, pero alam natin ibig sabihin. Di ba kailan nga lang, sabi ko sa inyo, pag nag-Valentine's Day, buong mundo Valentine.
Kahit hindi Kristiyano, Valentine. Hindi nila alam. Katoliko yan. Kasi si Saint Valentine yan eh. Na pinugutan ng ulo, naging martyr sa ngalan ng pagpapalaganap ng pag-ibig on February 14. Ano sinasabi ko? Pag kumumpas ang simbahan, lahat nakikiisa. Sama-samang nakikibahagi. Kaya pasalamatan natin ang simbahan natin. Pasalamatan natin ang Diyos. Iisa tayo ng kilos. Amen? Thank you, dear Lord, that we are grateful Catholics and we include everyone. Dahil bandang huli, iisa ang Diyos, iisa ang Ama na yumayakap sa aming lahat. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli natin palakpakan ang buhay na salita ng Diyos at nag-iisang simbahan para sa lahat. Magsipo po tayong lahat. Thank you so much, God. So sabihin niyo ulit, sama-samang pakikibahagi. Pag Pasko, Pasko lahat. Woohoo! Pag Valentine, Valentine din lahat. Kahit walang love life, Valentine pa rin. Kaya dapat dito, sama-sama din tayo. Saan? Tanong ulit, saan? Sa Lent. Lalo na dun sa mga mahal na araw. Saan tayo sama-sama? Sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito munang a-advance ko sa inyong lahat. Ang buong Kwaresma, mamaya babalikan ko yan, 40 days, paghahanda po yan para sa Easter. Sa muling pagkabuhay, sa Pasko ng pagkabuhay. Dahil ang Pasko ng pagkabuhay, ang rurok, siya ang dahilan bakit tayo Kristiyano. Kung di nabuhay si Jesus, baliwala ito. Easter is the culmination of our faith. Pero ito po ang gusto kong sabihin, pakinggan nyo maigi. Kung gusto nating sumama sa muling pagkabuhay ni Jesus, dapat sumama rin tayo sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Hindi ba pwedeng sasama lang tayo doon sa selebrasyon, sa tagumpay at sa pagdiriwang, tapos tinakasan natin yung sakripisyo? Kaya tignan nyo, pag Holy Week, holidays, walang pasok, ano ba? Haba. Kaya anong ginagawa ng marami? Boracay. Abroad. Ay, hindi po ako manghuhusga. Yung kayo magbabakasyon para sa pamilya. At malay ko sa inyong pagbabakasyon, doon naman kayo magbibisita iglesia. Pero sana hindi nyo nilalaktawan yung diwa nun. Because again, we cannot just choose to celebrate victory and skip the sorrow, the sacrifice. Tingnan nyo, parang ganito yan. Familiar siguro ito sa inyo. Tingnan nyo Pag sinabi ko halimbawang, sino gustong kumain ng masarap bukas? Adobo. Sugpo. Nilagang baka. Pansit. Gusto niyo kumain, bukas. Lahat. Dahil gusto niyo kumain ng masarap bukas, sino ang sasama sa akin bukas madaling araw, mamamalengke? Mamalengke. Kita mo, biglang dinedma ako. Pero dahil mahal mo sila, mahal ko sila, ako na lang mamamalengke. Kaya kinabukasan, gising ako na maaga, mamamalengke ako. At pag uwi ko, eto na yung pagkain. Eto na, napamili ko na. Eto na, lulutuin na lang. Sino sa inyo ang tutulungan ako magluto? Kahit maghiwa lang o biglang mga busy na naman. Pero dahil mahal ko sila, ako na rin ang magluluto. At pagkatapos ko magluto, eto na, sarap na pagkain. Ihahain na lang. Eto na yung pagkain, luto na. Ihahain na lang.
O, sinong tutulong sa akin maghain? Magsandok ng kanin, ng ulam, ng sabaw, ng pinggan, ng kutsara. Hahain na lang. Ayaw pa. Pero dahil mahal ko sila, ako na yun ang maghahain. Hinain ko na. Kakain na! Ayan na silang lahat. Kain na! Woo! Sounds familiar? Na kapag happy-happy, sarap at ginhawa, present lahat. Pero kapag sakripisyo, gising ng maaga, paghahanda, busy. Pero minsan, ganyan ginagawa natin sa Holy Week. Ginagawa natin laktawan. Yung dapat na ginawa natin doon dahil gusto natin tagumpay kaagad, Easter kaagad. Samantalang kaya nag-Holy Week, may mga Lenten recollection, retreat, merong Via Crucis, lalo na sa Semana Santa, merong bisita iglesia, meron pa ngang tuwing Biyernes ng Kwaresma, ikaw ay nag-aayuno. Tuwing Biyernes na naman yan, iiwas ka ng pagkain ng karne. O lalo kang magsisimba, mangungumpisal, at makikinig sa mga talks. Hindi pwedeng laktawan yun eh. At ang gusto mo lang ay yung happy-happy at tagumpay. Brother Alvin. Brother Alvin. Oh, Christian. Kakapakinig ko lang ng talk nyo. Mukhang tinamaan yata ako. Pinatatamaan talaga kita eh. May ganun ba? Oo, lakas ng kain mo. Hindi na po ako absent sa feast. Oh, wow. Lagi po ako attend sa mga misa. Pati sa pag-worship po. Lalo na po sa talk. Sa talk nyo dapat nakikinig ako. Ngayong Lent season. Kahit hindi po Lent, dapat gawin ko yun. Tsaka, pwede ko po kayo samahan, mamalengke. Maraming salamat. Brother Alvin, Nadinig ko yung sinabi mo. Nelson. Medyo, tsaka si Christian, paborito ko tong karne. Mukha nga. Kaya, pero dahil Kwaresma, ay magtitiis na rin ako, magsasakripisyo. Hindi muna ako kakain ng karne tuwing Biyernes. Nakabuti pa sa yan. Ayan. Oh. Bro Alvin, balita ko pumupunta ka raw sa bahay ng mga matatanda, kumakanta ka, nagko-concert ka. Ako pwedeng masama dyan. Tsaka nagbibisita iglesia pala kayo. Ang tagal ko nang hindi na-experience yan eh. Gusto kong makasama rin sa inyo sa pag-serve. Tsaka marunong din ako mag-ahin. Hanggang hugas pinggan, gawain ko talaga yan. Brother Alvin, marunong din ako magluto. Ako na gagawa ng maghihiwa ng Ricardo. Tutulungan kita. So, sasama na kayo doon sa paghahanda, Yes. pagsasakripisyo, para lalong may kahulugan yung ginhawa at yung tagumpay. Yan ang Kwaresma. Maraming salamat, Brother Nelson, Brother James, at Brother Christian. Palakpakan po natin sila. Minsan kasi, di ba, binibigyan nating dahilan. Yun naman talagang pag-aayuno tuwing Biyernes may iba naman talagang pakahulugan na yan. At saka yung pag-a-attend ng mga Via Crucis, mga bisita iglesia, option naman yan eh. Ang mahalaga ay yung relasyon ko sa Diyos. Maaaring totoo naman. Kaya lang, sana kung kaya nating daanan yun, para lalong magkaroon ng kabuluhan, yung tagumpay, mas maganda. Kasi di ba, lagi kong binabahaga ito, tignan niyo na lang sa mga misteryo ng Rosaryo, na misteryo din ang ating buhay. Magsisimula sa joyful, di ba? Joyful yan eh. May Pasko, pinanganak si Jesus, di ba? At pagkatapos, dadaan siya ng sorrowful. Ayan na yung pagpapakasakit ni Jesus, pinako, namatay, at hindi doon natatapos. Yan ay hantong sa gloria. Muli siyang nabuhay at bumaba ang Espiritu Santo. Yan ang mga misteryo natin. Tingnan ninyo,
Sequential din siya. Of course, may luminous, no? Pero yan yung original na tatlo. Sequential. Ano ibig sabihin? Kailangan magsimula tayo ng galak. Ha? Kaya pinanganak, woohoo! Binyag, kinasal, woohoo! Nagtayo ng negosyo, galak. Huwag mo ding lalagpasan ng galak. Sino sa inyo yung nagpapakasal pa lang, imbis na masaya, kailan kaya kami maghihiwalay nito? Hindi. Dapat nag-iisip kayo ng honeymoon, iisip kayo forever. Sino sa inyo yung, di ba? Nagbubukas kayo ng business nyo, ribbon cutting, iniisip mo, kailan kaya kami malulugi? Hindi. Dapat iniisip mo, uunlad ito. Dadami ang mga branches. Magsimula ka ng galak. Huwag mo ding lalagpasan yan. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Baon mo yung galak. Sabihin niyo lahat, baon. Baon saan? Tanong niyo saan? Pag dumaan ka na ng hirap. Because make no mistake about it. Pagkatapos ng kasal, pagkatapos ng binyag, pagkatapos magbukas ng negosyo, pagkatapos matanggap sa trabaho, susubukan ka eh. Walang exception. Dadaan ka talaga sa pagsubok. Kaya pag wala kang dalang galak, maaga ka bibigay. Kaya pag nagka-problema kayo mag-asawa, problema kayo mag-anak, problema sa negosyo, binabalikan mo yung pangarap mo. Ay hindi, nangarap kami forever. Nangarap kami na lalaki itong negosyo. Baon mo yun. Bakit uli? No exception. Lahat dadaan sa problema. Lahat dadaan sa pagsubok. Bakit? Tulay yan. Tulay. Sabihin nyo, tulay. Para sa gloria. Kapatid, huwag mo muna tanggalin yan. Yan. Tulay. Kita nyo? Alam na alam natin yan eh. Dapat dumaan ka sa hirap para makita mo yung tagumpay. Diba sabi nga nila, no cross, no crown, no guts, no glory, no pain, no gain, no ID, no entry. Hindi mo pwedeng lagpasan. Hindi pwedeng joyful, glorious agad, glorious agad. Yan yung mga nananalo sa basketball na, woohoo! Champion kami, champion! Ha, talaga? Paano kayo nag-champion? Hindi dumating yung kalaban. Wala kami. Masaya din yun, pero hindi masyado, hindi ba? Kesa sa, champion kami, champion. Bakit? Tinambakan kami. At 20 yung tambak. Tapos, yung second quarter, humabol kami. Nung last 2 minutes, lamang pa sila ng 5. Nag 3 points ito. Tapos, lalong maganda yung kwento eh. Pag dumaan sa hirap eh. Parang yung, yay, graduate na ako. Talaga, paano ka nakagraduate? Copy-paste lang ito eh. Tumabi lang ako sa mga kaklase ko matatalit. Hindi masyadong makahulugan yung tagumpay mo. Samantalang, wow, graduate na ako. Nagsunog ako ng kilay, nakinig ako sa teacher, gumawa ako ng mga assignment, pumasok ko araw-araw. May halaga. Kaya wag mong i-skip yung sorrowful. Yun ang nagbibigay kahulugan sa iyong tagumpay. Kaya uulitin ko, if you miss out on the sorrowful mysteries, we miss out on the value and virtue of suffering and sacrifice. Wow! Yan ang kinakatakot ng marami. Pag-antok na tungkol sa suffering and sacrifice. Bakit? Ang mundo ngayon talagang ini-skip yan eh. Kung po pwedeng mabilisan lahat. Kung po pwedeng yumaman ka kaagad nang walang hirap. Kung po pwedeng sikat ka kaagad. Hindi katulad noon, talagang mag-audition ka, talagang dadaan ka sa extra, di ba? Hanggang sa ikaw ay maging... Ngayon, parang ang bilis. Ang bilis mong sumikat, ang bilis mong yumaman, pero nakakatakot. Ang bilis ding nawawala. Huwag nating lalagpasan. Kasi ang mundo ngayon, ako po, again, I'm a teacher, I've seen the young people evolve. Ayoko naman lagi sabihin mas maganda yung noon kaysa ngayon. That's unfair. Pero talaga may generational tastes eh. May generational features. Halimbawa, hindi naman ito general, ha? We don't want to generalize. Pero talagang pag-aaral ngayon, kasi noon sa atin, ang big IQ. Pag matalino ka, di ba yan ang mahalaga noon, matalino ka, magaling ka sa math, magaling ka sa science, magaling ka sa spelling, magaling ka sa English, ay magtatagumpay ka.
matagal lang napruebahan, not necessarily. Hindi ko mo matalino ka sa pag-aaral ay magtatagumpay ka sa buhay. Katunayan, ang dami na nating napatunayan na yung matatalino dito, minsan, yun pa ang bokya pagdating sa love life. Napapatunayan, si Brother Bolang, daming kwentong ganyan eh. Yung mga tunay na maging milyonaryo, bilyonaryo, yan yung mga, minsan napahiya sa klase, na-kick out pa nga, di ba, nag-drop out. Bakit? Dahil sila'y napahiya, wala nang mapangkapitan, dumaan sa hirap, ay, tagumpay. Samantalang daw doon yung nagsimula ka agad ng mataas, pag mapagalitan mo lang, ayaw na. Pag nahirapan ng konti, ayaw na. Bakit? Ay, valedictorian ako ha. Hindi mo, ay, graduate ako ng ganito, ganyan. Kaya ang nakita nila ngayon, ang dami na nito, mula sa TED Talk, kay Angeli Duckworth, yung mga experiment, sabi nila, hindi na daw IQ ang number one indicator for success. Ang number one indicator ng success ay AQ. Marami ng Q ngayon di ba? IQ, AQ, SQ, banana Q, barbecue, di ba? Madami. May social quotient, may spiritual quotient, may emotional quotient. You know what I'm talking about? Ngayon, sa pag-aaral, it's the adversity quotient that makes a person successful. At ano yung adversity? Yung kaya mong humarap sa hirap. Yung pag ikaw nadapa, sandali lang, iiyak ka, pero tayo ka agad. Yung pag ikaw naputikan, yung ikaw na-reject, yung ikaw na... Ang dami natin mga kwento ng tunay man nagtagumpay, ilang beses na-reject. Ilang beses pumalpak. Ilang beses, pero tayo ng tayo. Sabi nila, at naniniwala ako dahil I'm faced with young people almost every day. Medyo yan ang tinanggal natin sa mga bata. Hindi nila kasalanan eh. Tayong mga magulang minsan eh. Ayaw natin sila nahirapan. At gusto natin yung gusto nila na susunod. Pansin nyo? Nung bata tayo, nakahain kangkong. Pag ikaw nagharap ng ulam, ano sasabihin ng nanay tatay mo? Kung ano nasa mesa, yan ang kainin mo. Kain tayo, tuto tayo kumain ng sitaw, ng munggo, ng kangkong. Ngayon, hainan mo ng munggo yung mga anak nyo. Ay, bakit tayo mo kumain? Wala pong hotdog, tosino. Ay, ipagluto niyo yung anak ko ng hotdog at tosino. Hindi ka siya susunod. Alam ko yan kasi sa eskwelahan nun, pag may problema yung bata, pinatatawag yung magulang, naku, aalala, magsusorry sa teacher, tapos mag-uusap sila kung paano yung anak nila mapaigi. Ngayon, pag pinatawag yung magulang at may problema yung bata, kasama ng magulang, abogado niya. Dahil yung bata nasaktan, dahil sinabihan mo. Imbis na yung bata ang pagsasabihan yung teacher. Hindi yung kasalanan ng bata pag-uusapan. Ang pag-uusapan, napahiya ang anak ko. Yung kanyang self-image, yung kanyang self-esteem. Ayan, tingnan nyo ngayon mangyayari. Pag pinatawag ko yung mga magulang, ang anak po ninyo, bumabagsak na po. Bakit po kaya? Ewan ko ba dyan? Sa bahay kasi, panay ang laro ng computer games. Tanong ko sa kanya, sino po yung bumili ng computer na may games? Ako. Kayo pala eh. Sabi ko nga tigil niya eh. Ano pong sabi niya? Ayaw niya eh. Baka magalit pa sa akin eh. Tayo na takot. Naalala ko yung nanay ko noon, kahit 1 milya ako layo, pag sumutsot yun, shhh, takbo ka agad ako, uwi ka agad ako eh. Ngayon, luluwa yung mata mo sa akin, naka-earphone pa yan, naka-iPad pa yan, ha? Luluwa ang mata mo sa akatawag eh. At pag ayaw, mag-aaway pa kayo magkasawa, hayaan mo na, huwag mong pilitin. Kaya alam nyo, sabi ng mga eksperto ngayon, yung mga Gen Z. Again, hindi lahat. It's bad to generalize. Pero tingnan nyo kung maayon kayo dito. Experts ito eh. Naging snowflake generation daw. Alam niyo snowflake? Ang ganda, di ba snowflake? Pero pagbagsak sa'yo, brittle. Tunaw ka agad. Noong Tagalog, nung bata ako, may tawag dyan eh. Mga naging lampa. Kasi napawisan lang ng konti, nasugatan lang ng konti, natukso lang, ay, ang anak ko! Noon, hindi. Talagang band-aid at mercochrome lang ang katapat niyan. Tayo ka uli, di ba? Uwi mo, amoy araw ka, go!
Uwi mo na, ulanan ka, go, ligo. Ngayon ako, masyadong iningatan, hindi tuloy magkaroon ng laban sa buhay kapag to, pakita ko sa inyo ha. Ako po, Gen X. Marami sa inyo, Gen X. Mga pinanganak ng mga basta alam niyo yung Gen X. Pero yung anak ko, si Ayo, Gen Y. Siya yung millennial. Na ngayon daw, mga 40 years old na. Between 20s to 40. Millennial. Medyo noon yan ang, madalas sabi, millennial. Pero ngayon, nagkakaedad na rin sila, kaya may Gen Z na ngayon. At yan ang sinasabi nilang Gen Z, ay, yan ang mga true digital natives. Lumaki yan na talagang digital na. Ang dami nilang alam. Ha? Pero yan din sinasabi nilang snowflake. Ganito daw yan oh. Ito ang Gen X, pakita ko sa inyo ha. Mga Gen X. Ganito daw ang Gen X. Naglalakad ka, nabunggo ka, okay lang, okay lang. Kerry, medyo masakit pero okay lang. Yan daw ang Gen X. Okay? Ang Gen Y daw, ganito. Aray! Ang sasakit! Natamaan ang feelings ko, ang self-image ko. Nako, magsusumbong ako sa DSWD. Ang lalim. Ang lalim ng hugot. Kaya di ba pati mga memes nila, hugot. Pero ang Gen Z daw, ganito, Gen Z. Tingnan nyo ang Gen Z ha, ganito daw. Aray! Aray! Ano ba? Sasaktan ako! Hindi pa dumadapo. Again, hindi ko nilalahat. Pero pag-aralan nyo, baka nga. Kasi uli ako. Teacher ako for 4 decades na. Kaya kitang-kita ko pagbabago ng mga estudyante. Pero hindi po nila lubos na fault yun eh. Kasi sino ang pumapayag sa kanila na iwasan, humarap sa problema sa buhay? Sino yung pumapayag na makuha nila yung gusto nila? Ayan. Kaya pasok si Lent. Si Lent season, totoo. Yan ay kasama ng ating spiritualidad. Pero ang dami ding sinasabi niyan sa practical nating buhay. Sinasabi niya na hindi lahat ng gusto mo, dapat makuha mo. Hindi lahat ng kaya mong gawin, gawin mo. Hindi ko mo yan ang karapatan mo, yan. Merong pagpipigil. Merong pagbibigay. Merong pagpaparaya. Kaya nga po yung Lent, ang daming pakahulugan yan. Well, ang magandang pakahulugan ng Lent, on its face value first, sa Latin, quadragesima yan. 40 days. At ang ibig po sabihin nan, bakit 40 days? Yung Lent natin na 40 days, hinango yan sa 40 days na ang Panginoong Jesus talagang nagsakripisyo. 40 araw hindi kumain sa disyerto. Bakit? Bakit mo i-deprive yung sarili mo? Ang daming kahulugan niya. Dahil harap na siya sa mas malaking paghamon, ang binusog niya ang kanyang spirito. Kaya, winidraw niya yung kanyang physical para ang mas umangat spiritual. Alam niyo, hindi naman dapat yan malalim sa atin eh. Kasi tayo lang, gusto mo maging sexy. O di ba pipigilan mo yung, sarap ng choco mousse, sarap ng chocolate cake. Wag. Titiisin ko yan, titiisin ko. Bakit? Gusto ko sexy. O sa pagpapasexy nga, kaya nga natin magtiis eh. Gusto ko lumaki katawan ko. Pag lumaki, gigis ako maaga. Magbubuhat ako, tatakbo ako. Hirap na hirap ka, hindi ba? Ang hirap kaya mag-push up. Ang hirap kaya magbubuhat. Ang hirap kaya Pero bakit ginagawa mo? Ba't nagdadaan ka doon? Mayroon kang higher goal. Kukuha ka ng exam, gusto mo makagraduate, magpupuyat ka, o imbis na manood ka ng TV, o magbabad, i-withdraw mo yung gusto, hindi ko mo pwede, hindi ko gusto, gagawin mo. Wini-withdraw mo yon for a higher purpose. Ganyan ginawa ng Panginoong Jesus. Withdraw sa mga bagay na para sa mga mas matataas na bagay. Kaya gutom na gutom siya noon, hinang-hina siya, pero ang spirito niya ang taas. Lakas nga ng loob ng demonyo eh.
Bigla siyang tinukso, hindi ba? Kala kasi ng demonyo, mahina siya sa katawan, bibigay ito. Sa pagkain pa lang bibigay. Kaya kita nyo, kahit mahina ang iyong katawan, malakas ang iyong isip at espiritu, kaya mong harapin lahat. Kasi tayo, pagkain pa lang, bumibigay na tayo eh. Eh di lalo na kung ang isip, ang puso o ang kaluluwa ang tinukso. Kaya practice yan. Ano ba ibig sabihin ng Lent? Bakit 40 days? Sa Bible po kasi pag 40 days, ibig sabihin yan may pagdadaanan ka tapos may tagumpay na bagong magaganap. Halimbawa, 40 days and 40 nights umulan nung binaha nung panahon ni Noah. Bakit? Dadaan sa pagsubok, dadaan sa paglilinis. At pagkatapos nung sakripisyong yon, bago na ulit. Si Moses, 40 days and 40 nights, nasa Mount Sinai. Bakit nagbabad siya doon? Pagbaba niya, dala na niya 10 commandments. Tapos nagniningning ang kanyang muka. Kaya may kahulugan lahat ng ating ginagawa. Yang 40 na yan, Quaresma, 40, ibig sabihin yan, isa pang pakahulugan ng Lent sa Old English, springtime. Bagong sibol. Kaya subukan nyo itong 40 days, may mga gawin kayo, mag-withdraw kayo sa mga bagay na labis, at paangatin nyo mas mahalagang bagay. Pagkatapos ng 40 days, ibang tao ka na. Totoo yan. Kasi yung purpose-driven life ni Rick Warren, 40 days chapters yun. Pag nabasa mo, bagong tao ka na dapat. Pizza! Sabi ko sa inyo. Pizza! Aba, layo pinanggalingan. Jalvin Barcelona? Oh, Ano ba? Akin po yan. Pizza delivery po. Thank you, thank you. Pero wala po itong endorsement po, pero pizza. Oh, Pizza. Oh, ayos, Special delivery po yan. thank you. Thank you. Sabi ko sa inyo, interesting itong pizza eh. Alam nyo kasi nung nasa Paris po ako, kailang balik na rin ako doon. Yung ganito pong isang buong pizza, maliit pa ito ha. Malalaki po yung pizza doon eh. Tsaka madaling buksan yung mga boxes doon. Ang lalaki po ng mga pizza doon, pang isang tao lang. Opo, sa mga restaurants doon. Kaya kami ang asawa, Pinoy, di ba? Mahilig tayong hati-hati. Natawa sa amin yung waiter, oh, you will share. Nakita ko, isang lalaki doon sa babae, isang buong pizza, ni-roll niya. Yun, siguro kasi yun lang naman kinakain nila. Wala man silang kanin, wala man silang... Isang buo. Kaya lang marami din kumakain doon, pagkakain nila at hindi naubos. Guess what? Tapon. So much waste. Milyon-milyon ang mga nagugutom. Kaya ako po, pag nakikita ko yung pizza, nag-order ako, nakita ko, mauubos ko ba ito? Lalong-lalo na kung nakita mo yung nag-deliver sa'yo, mas mukhang gutom pa kaysa sa'yo. At lalo na kung maiisip mong hindi ka naman talaga gutom. Tayo mga Pilipino, hilig lang natin kumain, hindi naman talaga tayo gutom. Pansin nyo? Sabi nila mahirap tayo, pero kung kumain tayo 6 times a day. Diba? Almusal, tanghalian, hapunan, merienda, snack, midnight snack. Wala pa yung boy bawang, wala pa yung, diba, fishball. Wala. Hindi naman talaga tayo gutom. Tapos makikita mo may gutom sa katabi mo. Ano ba naman yung kurote ng puso mo na sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Talaga, sir? Oo. Sa'yo na lang. Dahil mukhang mas kailangan mong kumain kaysa sa akin. Pero alam nyo, ito ang himala na lagi kong nakikita. Pag ang isang tao nakatanggap ng pagmamahal na siya ay nabigyan, sooner or later, yung taong yan, magiging mapagbigay din. Totoo. Kaya kita mo, binigay ko sa iyo yan. Pero anong gagawin niya? Aba? Namigay. Talaga? Nako, sa susunod, lahat ng mga nasa likod, upo na sa harapan niya. Kita nyo? Kasi nakita niya kahit anong gutom niya, sobra-sobra pa rin yung sa kanya. Kaya ano ba naman yung siya ay mamahagi din? Para pagbalik nitong mga ito, may mga dala pang mga tig-10 ito. Kita nyo? Palakpakan nga natin.
Palagay ko kung ganyan ang ugali ng mga may labis, wala pong magugutom. Kung lahat ng mga meron ay magbabahagi, walang magkukulang. At minsan nga, kahit yung last na lang na para sa'yo, sa'yo na yan. Pagbigay ka na eh. Sa'yo na. Oh. Tapos nakita mong meron ding katulad mo noon na nagutom. Tiniis mo yung sarili mo. Tapos, nanginginig-nginig ka pa. Binigay. Dapat bigyan mo yan. Anak ko yan eh. Pasayaw-sayaw pa. Nag-G-force kasi. Ayan. So, gutom ka pa rin. Pero parang ang saya mo. Kasi minsan talaga, kaya naman nating tiisin na mamatay ng kaunti para higit na mabuhay ang iba. But wait! Hinding-hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Nakikita niya ang iyong kahandaan na lumabas sa iyong sarili. At sa taong kinakalimutan ang sarili para sa iba, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Babalik yan, siksik, liglig, at umaapaw. Tao po. Tao po. Dito po ba si Sir Jalvin? Jalvin. Jalvin Barcelona? Pwede na rin. Jalvin, bakit po? Delivery po sa FPJ po ako. FPJ? Opo, FPJ. Nabuhay ah. Ano po yung FPJ? Feast, Pizza, Delivery. Kaya, Para po sa inyo ito, bayad na po. bayad na! Opo, Doble pa! Kita mo naman talaga yan. bayad na po. Galing sa'yo. Bayad po, galing po kay Lods. Kay? Lods. Oh, wow. Maraming salamat. Wala ang pangalan mo. JC. Kasi panay J eh. Juan Carlos. Yeah? Akin ito. Opo. Kita niyo. Hindi mo matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Lalo na pag alam niya ang puso mong mapagbigay. The more you give, the more you receive, so the more you can give again. Akala mo na walang ka? Mas malaki yan. At ikaw, kahit mukhang di ka naman nagugutom, para sa'yo yan. Wow, thank you po. And the giving continues. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa'yo. Brother Tony and Brother JC, thank you. Kainin nyo na. Sabi na nga ba, may pahiwatig na dun yung mga ganong-ganon. Lakas eh. Of course, sabi ko kanina may mga nuances na ngayon yan yung mga basic guidelines. Yan yung mga nagtatanong, kailan ba pwede kumain ng karne? Anong klaseng karne? Alam nyo, mga guidelines yan, huwag tayong patali sa guidelines. Pero kung masusunod yung guidelines, better. Pero si Pope Francis lang, or ayon sa mga memes, sabi niya, do you really want to fast? Ito daw ang i-fast ninyo. Basahin nyo, ganda. Fast from hurting words and say kind words. Fast from sadness, be filled with gratitude. Fast from anger, be filled with patience. Fast from pessimism, be filled with hope. Fast from worries, trust in God. Fast from complaints and contemplate simplicity. Fast from pressures and be prayerful. Fast from bitterness and fill your heart with joy. Yan ang tunay na fasting. Kasi aanin mo yung nag-aayuno ka nga, minumura at sinasabunutan mo naman yung mga kasambahay mo. Baliwala din. Aanhin mo yung dasal ka nga ng dasal ng Kwaresma. Pagkatapos mo magdasal, 100 beses naman ka nagmarites. Hindi baliwala din. So yan ang mga paalala ngayon. At higit sa lahat, tatandaan nyo, the reason why you withdraw from yourself is so that you can give more. Ano ang tunay na fasting? Ito ang sabi sa Isaiah 58:6-7. This is the kind of fasting I want.
Free those who are wrongly imprisoned. Lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free. Remove the chains that bind people. Share your food with the hungry. Give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them. And do not hide from relatives who need your help. Mali po itong sasabihin ko mali Pero kumain na kayo ng karne kung gusto nyo kahit Biyernes. Basta gawin mo lahat yan, mas yan ang kalulugdan ng Diyos. Gets nyo? O di, mayroon na kayong lisensya ngayon para maglechon at mag-crispy pata, basta tumulong. Well, again, kung matutupad mo sana yung basic guidelines. Ayan ang tunay. Kaya sharing ko lang po sa inyo, February 13, bago po mag-Kwaresma ng Valentine's Day, ang una po namin ginawa, punta kami sa mga bahay ng mga matatanda. Ilang beses ko na na-share sa inyo. Yung sinasabi kanina ni Brother James, kapatid ko po yun. Talagang hinarana namin sila, sinayaw namin sila, pinakain namin sila. Yun ang esensya. Kaya ka nagtipid dito para makapagbigay ka ng higit. Yan ang tunay na diwa ng Lent. To love more. Kaya itong mga practical tips ko sa inyo. Pwede namang di gawin, pero baka meron kayong mga mas naisip pa. Halimbawa, yung imbis na iso-soft drinks mo, imbis na iyoyosi mo, o imbis na pang-milk tea mo, or Starbucks, na pwede mo namang tiisin ngayon, yung perang natipid mo doon, gawa kayo ng Lent box sa bahay. Lagay nyo doon. Para kitang-kita mo na yung winidraw mo, yung give up mo, may pupuntahan. At yung pupuntahan yon, maaaring Biyernes Santo, or Sabado de Gloria, o Semana Santa, doon mo ngayon ibigay sa higit na nangangailangan. Nagkaroon ng saysay yung iyong fasting. Nagkaroon ng saysay yung iyong pag-atras dahil may papaabantihin kang ibang tao. Yung sinabi kanina, shelter or clothe the naked, ito lang ang isa pang paanyaya ko sa inyo. Lalo na ngayong mahal na araw. Buksan niyo yung mga cabinet niyo. Tignan niyo kung ilang mga damit doon ang di niyo na nasusuot. Ando doon pa yung pinang first communion mo, pinang JS mo, di ba? Pero sentimental value, hindi mo magalaw. Baka mayroon ng ibang taong pwedeng makinabang niyan, kamag-anak mo, o kapitbahay nyo. Alam nyo, isang ibig sabihin pa ng sacrifice, unloading. Kaya nga, mamamatay ka rin, mamamatay ka rin. Ano sinasabi niyan? Huwag ka masyado mag-load ng mga bagay. Balang araw, iiwan mo naman lahat yan. O di ngayon pa lang, mag-unload ka sa pamamagitan ng pagbibigay. At tama si Pope Francis, mas i-unload natin yung nasa loob ng puso natin. Kasi again, pwede mo i-unload yung cabinet mo o yung cupboard mo, namigay ka, pero ang sama pa rin ang ugali. Pinapatay mo pa rin yung mga tao sa iyong paninira. Yun ang dapat. Maglagay ka ng mga araw na walang chismis, na wala kang sisiraang tao. At pag mayroong nagsabi sa iyo niyan, hindi mo pakikinggan, hindi mo ipapasa. Yan. Pwede ka nga maglagay ng araw Mga suggestion yan, nadinig ko kay Father Bob yan. Halimbawa, Lunes ng Kwaresma, yung tinipid ko, lalagay ko. Martes, tingnan ko yung cabinet ko, ano yung pwede ko ibigay. Miyerkules, lahat ng sasabihin ko, mabuti. Wala akong galit, wala akong chismis, wala. Huwebes, halimbawa, mas matagal ako magdadasal. At ito ang paanyaya ko sa dasal. Ngayong Kwaresma, it's all about more of giving. Bantayan po, tignan niyo po yung ating mga dasal. Kung Panginoon o Penginoon. Di ba mas madalas, Panginoon, pengen ito, pengen. Okay naman. Gusto naman talaga ng Diyos, humingi tayo. Siya nagsabing, ask and you shall receive. Pero ngayon, baka gusto mong ang hinihingi mo, hindi para sa'yo. Para sa iba. Mas hindi ka ng kandila, ganyang ginagawa namin madalas, tas tahimik. Tas itong dasal kong ito, I don't know, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Discipline yan Tas ang pagdadasal ko, ang iba. Sa nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, kapitbahay ko, na kahit na laging galit sa akin, nadadasal ko siya, kaopisina ko, katrabaho ko, iba ang ipagdasal. At lagi ko sinasabi sa inyo, when you start thinking more of others, the more God will take care of you. Because in the end, again, ito po yung katapusan yan. Lahat ng gagawin nating pag-atras,
lahat ng gagawin natin pag-give up, it will lead us to the biggest gain. Because Lent, the entire Lent, is a preparation for the resurrection of our Lord Jesus. Kaya nga sabi ko, mas may kahulugan na ikaw ay sumama sa paghihirap. Nako, pag muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, damang-dama mo. At uulitin ko, ang Easter po is what defines us as Christians, as Catholics. Basahin ko yung 1 Corinthians 15:14. Kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang ating pangangaral at walang katuturan ang ating pananampalataya. Ang lahat ng ito ay dahil naniniwala tayo si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Kaya we are an Easter people. We are not a Good Friday people. We are a victorious people. Matagumpay tayo. Pero sa ating tagumpay, yan yung sabi nilang, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroonan. Sa ating tagumpay ng Pasko ng pagkabuhay, huwag nating lalaktawan o lingunin din natin yung Biyernes Santo ni Jesus. Yung Biyernes Santo sa ating buhay. May mga itinurong aral yan eh. Tinuruan tayo ng mahalagang leksyon. Sabi nga nila, di ba, ang problema hindi tinatambayan. Tama? Pero lagi kong dinadagdag, hindi tinatambayan yan. Pero hindi din nilalaktawan. Huwag mong lalaktawan ang problema. Kasi pag na-solve mo at hinarap mo yung problema, merong pag-aaral doon. Mas lumakas ka, mas tumatag ka, mas natuto ka. Kaya pag iniiwasan mo ang problema, hindi mo nakukuha yung dapat mong natutunan. Kaya yes, we are on a journey on our destination of Easter Sunday. But we've got to pass through Good Friday. Kailangan pagdaanan natin lahat ito. Tulad ng pinagdaanan ni Jesus. At si Jesus, ano ang value ng kanyang Good Friday? Naku, Isaiah 53:5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. At tayong lahat ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Dahil sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa Ingles, ang ganyan by His wounds, we are healed. Dahil sa kanyang dinanas ng mga sugat, dun tayo gumaling. Kaya totoo na lahat ng bagay na papahalagahan natin lalo kapag dumadaan sa hirap at sa sakripisyo. At naiintindihan pa natin ang kapwa nating dumaan sa hirap. Dahil tayo din dumaan doon. Kaya nga makakalapit tayo kay Jesus. Pag tayo feeling natin, tayo din ay hinagupit. Halimbawa, pag ikaw ay sinisiraan sa likod mo, parang kang hinagupit nun eh. O parang ikaw ay pinahiya. Ikaw ay tinalikuran ng mga kaibigan mo na inaasahan mo sa oras ng pangangailangan mo. Nangyari sa kanya lahat. Iniwanan siya nag-iisa. O feeling mo, pinako ka na sa krus. Wala ka namang ginawa. Hello, siya yun. Kaya pag dumaan ka ng ganyan, makakalapit ka sa kanya. Bakit? Pinagdaanan niya yun. Alam niya. Yan ang ating Diyos. Bumaba mula sa langit para maranasan ang nararanasan natin. Kaya pag tayo dumaing, tayo lumuha, tayo dumugo, sasabihin sa'yo ni Jesus, naintindihan kita, anak. Naintindihan kita. Pinagdaanan ko yan eh. At sasabihin ko din sa iyo, pinagdaanan ko yan, pinagtagumpayan ko. Kaya ikaw, pagdaanan mo, pagtatagumpayan mo. Pagtatagumpayan natin. Tumayo tayong lahat. Kaya ito po ang muli kong mga gustong sabihin sa inyo, ha? Hindi po mura ang pagkatubos sa atin mula sa kasalanan. Ganyan kahindik-hindik ang kasalanan. Ang naging cost, ang buhay ng anak ng Diyos. Kaya napakamahal ng halaga ng pagtubos sa atin. Huwag natin gawing cheap ang buhay ni Jesus na naging kapalit. Hindi mura. Mahal. Mahal na mahal. Kaya nga tinatawag
ng mga mahal na araw. Dahil mahal ang magmahal. To the point na ang buhay niya mismo ang kanyang binigay. Kaya huling sagot ko sa pamagat kong nilahad din sa inyo, bakit natin kailangan makibahagi sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus? Bakit nga ba? Itong pinakasimple kong sagot. Dahil tayo dahilan kaya siya nagpakasakit. Tayo dahilan kaya siya namatay. Dapat ako yun eh. Dapat ikaw yun eh. Dapat tayo yung hinampas. Tayo yung kinarunahan ng tinik. Tayo yung pinako sa krus. Tayo may atraso. Sinalo niya. Tapos sasabihin mo, ikaw lang yan ha? Dapat nga ikaw yun eh. Kaya dapat natin ma-appreciate ang Lent. Ma-appreciate ang mahal na araw. Dahil yung dapat na pinagdaanan ko, kinuha niya. Kaya ngayong mahal na araw, ngayong mga Kwaresma, panahon ng Kwaresma, tandaan natin, samahan natin si Jesus dahil tayo ang dahilan. We are the reason why He gave His life. We are the reason why He suffered and died. We are the reason why He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. We are the reason, and He is the reason we live. Maraming salamat, Panginoon. Samahan kita sa iyong pagpapakasakit at papakahirap dahil sinama mo at kasama mo kami sa iyong muling pagkabuhay. This we pray. This we thank you in the mighty name of Jesus. Amen. Come, let us worship the Lord and be one in His victory.